Ricardo Willis. Kabanata 411. Sino ang pabor, sino ang laban? Nang matapos na ang lahat sa pagsusuka, malamig na tumikim si Ricardo. Okay, I think we've all had enough of that. Now let's get down to business. Nakatingin sa langit, nagsalita siya sa nangingibabaw at namumunong tono. Ngayon, ilabas mo ang iyong mga bag ng mustasa at ako ang magpapasya sa mga ranggo para sa personal na pagsubok na ito. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang hindi sumasang-ayon? Nang marinig ito, ang mga mukha ng lahat ay naging lubhang madilim at ang kanilang mga mata ay puno ng hinanakit. Gayunpaman, sa harap ng ganap na lakas ni Ricardo, ang kanilang galit at hinanakit ay walang kabuluhan. Si Nathaniel ay isang matalinong tao. Namilog ang kanyang mga mata na piniling makipagtulungan muna sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang mustasa sa harap ni Ricardo. Mr. Graham, ito ang mustard bag ko na may 56 herbs sa loob. Kunin mo kung gusto mo. How about we make good relations? Ang pamilya Graham ay walang sama ng loob laban sa Black Moon Cult. Bukod dito, ang NC organization na suportado ng Black Moon Cult ay may saklaw ng impluensya sa Coronet Delta region habang ang Edoland kung saan nakatira ang pamilya Graham ay kabilang sa Juham State na maaaring may ilang mga intersection mamaya. Kung may anumang bagay na hindi maginhawa para sa iyong pamilya na gawin sa secular na mga bagay sa ibang pagkakataon, ang NC organization ay maaaring asikasuhin ito ng walang anumang problema. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo ngunit hindi nagkomento habang patuloy sa pagsasalita si Nathaniel. Sunod-sunod din na inabot ni na Benjamin, Finn at Theodore ang kanilang mga bag ng mustasa habang si Savannah ay ginawa rin ang kanyang mga halamang gamot. Sa wakas si Phoebe na lang ang naiwan. Miss Bishop, ikaw na ngayon. Tiningnan siya ng masama ni Ricardo ngunit bumuti na ang kanyang kalooban kaya wala na siyang masyadong balak na pagpatay sa magandang binibini na ito. Gayunpaman, kung hindi siya makikipagtulungan, iyon ay isa pang bagay sa kabuuan. Kinagat ni Phoebe ang kanyang mga ngipin sa malalim na hinanakit at kahihiyan bago ibinato ang sarili niyang mustard bag sa paanan ni Ricardo. Ricardo chuckled, "You're finally being bait. Ano ba ang pakiramdam na kontrolado ka ng iba?" Nang marinig ito, pinandilatan ni Phoebe si Ricardo na may matinding puot, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sumunod, ibinuhos ni Ricardo ang mga natamo ng lahat, kasama na si Arlo. Sa kabuuan, mayroong higit sa 400 iba't ibang dekalidad na halamang gamot, ngunit ang mga resulta ng pamamahagi ng Ricardo ay nagulat sa lahat. Ibinigay niya ang pinakamalaking bahagi kay Phoebe. Si Ricardo mismo ay nakatanggap ng medyo mas maliit na bahagi, na sinundan ng Savannah. Ang ika-4 na pinakamalaking bahagi ay napunta kay Nathaniel, at ang natitira ay pantay na hinati sa pagitan ni Benjamin at Finn. Para naman kay Theodore at sa dalawa pang disipulo mula sa Great Origin Sect, wala silang nakuha. Si Theodore at ang iba ay nabigo sa loob ngunit hindi nang ahas na sabihin ang kanilang mga reklamo. Sa sandaling ito, malamig na tumitig si Phoebe kay Ricardo at nagtanong, "Bawat salita, ano ang ibig mong sabihin?" "Sinusubukang pasayahin ako." Hindi niya inaasahan na si Ricardo ang magbibigay sa kanya ng pinakamalaking bahagi. Anong klaseng laro ang nilalaro niya? Nagkibit balikat si Ricardo, "Masyado kang nag-iisip. Ayoko lang muna." Ngumisi si Phoebe, ibinalik ang bag ng mustasa, at nagngangalit na sinabi, "Bawiin mo. Hindi ko tatanggapin ang iyong kawang gawa." Nang makita ang reaksyon nito, napakunot ang noo ni Ricardo, nag-isip sandali, at pagkatapos ay ibinato kay Phoebe ang bag ng mustasa na orihinal na para sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, saglit na nag-alinlangan si Phoebe, malamig na ngumuso, at tinanggap ito. Ang dami ng mga halamang gamot sa loob ay katulad ng napitis niya kanina kaya hindi talaga siya nakinabang kay Ricardo. Sa kabilang banda, puno ng saya ang mukha ni Savannah, at ang titig niya kay Ricardo ay tila may pahiwatig ng kakaiba. Sa sandaling iyon, habang dumilim ang kalangitan, lumitaw ang isang espesyal na pagbabago ng enerhiya sa Sacred Medicine Valley. Ang lihim na kaharian ng Sacred Medicine Valley ay malapit ng magsara, at malapit nang ilabas si Ricardo at ang iba pa.
Makalipas ang isang oras, sa martial arts arena ng Hudpid Sect, ipinamahagi ni Isabel ang mga gantimpala batay sa mga ranggo ng pagsubok na ito. Hindi maganda ang mukha ni Isabel. Ang mga tao mula sa iba't ibang sekta at pamilya ay hindi maiwasang mag-usap, bawat isa ay may pagtataka. Walang inaasahan na makakatagpo si Phoebe ng isang kabiguan. Pagkamit lamang ng pangalawang lugar sa kanyang ganap na lakas sa kalagitnaan ng core formation tube 2. Sina Landon at Callum mula sa pamilyang Graham ay ang mga maitim na kabayo. Nakapagtataka, hindi nakalabas si Arlo mula sa pamilya Hernandez. Ang bawat isa ay nag-isip, ano ang eksaktong nangyari sa panahon ng pagsubok na ito. Noong gabing iyon, sa isang silid sa Hudpid Sect. Phoebe, anong nangyayari? Kahit hindi ka makakolekta ng mga halamang gamot, hindi mo ba kayang agawin ito sa iba? Alam mo ba na ang Frost Soul Divine Sword ay talagang inihanda para sa iyo? Ngayon, nahulog na ito sa mga kamay ng Landon na iyon. You are really disappointing. Umupo si Isabel doon na madilim. Expression, malamig na nakatingin kay Phoebe. Nakatayo doon. Medyo nagdududa siya kung natalo ba ang kanyang kabataang may bahay dahil sa labis na pagmamataas, paghamak sa pag-agaw ng mga halamang gamot sa iba. Kung hindi, sa lakas ni Phoebe, paano niya makukuha ang pangalawang pwesto? Isabel, pasensya na. Pero hindi ganoon kadali ang mga bagay. Kinagat ni Phoebe ang kanyang labi at nagngangalit na mga ngipin. Alam mo bang hindi lang nasa mid-apicea level si Landon kundi nasa peak ng late apicea? Oh! Sa katunayan, ang taong ito ay nagtago ng kanyang lakas. Pero kahit nasa peak siya ng late apicea, ano? Nasa mid-core formation ka. Malamig na ngumuso si Isabel. Huminga ng malalim si Phoebe at sinabi ang bawat salita, pero isa siyang perfect apicea. Nang marinig ito, biglang natigilan si Isabel na mukhang hindi kumbinsido. What? A perfect apicea? You're saying that Landon is a perfect apicea? Tumango si Phoebe, tama. At nakakatakot ang kanyang combat power. Kung hindi ako nagkakamali, ang lalaking ito ay tiyak na nakaranas ng higit sa isang tunay na labanan at patayan dati. Medisina at pumasok sa maagang core formation. Nang matapos magsalita si Phoebe, biglang nagpakita ng kakaibang liwanag ang ekspresyon sa mga mata ni Isabel, at naging seryoso ang mukha niya. Phoebe, ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Tumango si Phoebe at ikinwento kay Isabel ang mga pangyayaring naganap sa Sacred Medicine Valley. Matapos makinig ay mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Isabel. Ang tusong tao, ang lalim ng pagtatago. Palagi kong nararamdaman na hindi ko siya nakikita noon, pero hindi ko inaasahan. Isa siyang 1 in a million perfect apicea. Pagkasabi nito, tumingin siya ng makahulugan kay Phoebe. Phoebe, sa tingin mo ba sinasadyang isuko ni Landon ang unang pwesto para sa iyo? Itinikom ni Phoebe ang kanyang mga labi, tumango na may malamig na mukha, at bakas ng kawalang kasiyahan at pagkadismaya ang lumitaw sa kanyang ekspresyon. Ngumiti si Isabel at sinabing, interesting. Sa sandaling iyon, isang babaeng disipulo mula sa Hudpid Sect ang nagulat sa pintuan, Elder, humihiling ng madla ang mga miyembro ng pamilyang Graham. Kabanata 412 Exchange Rewards. Pumasok sa silid sina Ricardo, Savannah, at Sophie. Tiningnan sila ni Phoebe ng malamig na ekspresyon, lalo na si Ricardo. Bahagyang tumango si Isabel at nagtanong sa neutral na tono, what brings you three here? Habang nagsasalita siya, nahulog ang kanyang tingin sa espada na nasa kamay ni Ricardo, at nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kahalagahan nito. Sa sumunod na sandali, lumapit si Ricardo at inilagay ang Frost Soul Divine Sword sa mesa. Kalmadong tanong ni Isabel, Landon, ano ang balak mo? Ngumiti si Ricardo at kumpiyansang sinabi, ang Frost Soul Divine Sword na ito ay malinaw na inilaan para kay Phoebe bilang isang parangal para sa kanyang personal na trial ranking. Dahil ako ang unang nirerango sa pangkalahatan sa kompetisyong ito, dapat ay akin ito. Nang marinig ang pahayag na ito, tumahimik si Isabel bago seryosong sinabing, oo, sa iyo ito. Patuloy ni Ricardo, dahil sa akin ito.
Maaari kong itapon ito ayon sa nakikita kong angkop, di ba? Ngayon, gusto kong ipagpalit ito ng premyo sa pangalawang pwesto ni Phoebe, ang Glacial River Dragon Sparrow Blade. Posible ba iyon? Pinalambot ni Isabel ang kanyang tono nang marinig ang hiling na ito, at mapait na ngumiti. Oo naman. Pero bakit gusto mong gawin yun? Sa pagbabalik tanaw kina Savannah at Sophie, mahinahong sumagot si Ricardo, sa aming kompetisyon, maaaring nagkaroon ako ng ilang hindi kasiya siyang sandali kasama si Miss Bishop mula sa iyong sekta, ngunit lahat kami ay kakompetensya. Hindi mahalaga kung ako man o ang pamilyang Graham. Kami walang intensyon na maging kalaban ng Hudpede sect. Habang bumabagsak ang mga salita, tumanggo rin sina Sophie at Savannah. Tama. Sa panahon ng paglilitis, lahat ay kakompetensya, ngunit pagkatapos ng paglilitis, ang pamilya Graham at Hudpede sect ay walang sama ng loob, dagdag ni Sophie. Medyo nag-alala sila ni Savannah dahil nasaktan ni Ricardo ang Hudpede sect. Mas maaga sa Sacred Medicine Valley, pinigilan ni Savannah si Ricardo sa pagpatay kay Phoebe para sa kadahilanang ito. Tumango si Isabel, understood. Hudpede sect is not so kitid-minded. Since London, you intend to exchange rewards with Phoebe, I'm happy to facilitate it. Lahat ay may iwan ng hindi masasabi. Bumaling kay Phoebe, sinabi niya, Phoebe, ilabas ang Glacial River Dragon Sparrow Blade. Si Phoebe, nang marinig ito, malamig na tinitigan si Ricardo, ang kanyang magagandang mata ay puno ng matinding hinanakit. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Bakit ko naman siya ipagpapalit? Ngumisi si Phoebe sabay sabing, London, akala ko mabigat ka, pero sa huli, takot ka lang sa Hudpede sect. Haha, gusto mo kusa mong ibigay sa akin ang una, tapos ngayon pumunta ka dito tungkol sa pagpapalitan ng reward. Hinahamak ko ang mga pagtatangka mong pasayahin ako. Puno ng hinanakit at galit ang mukha ng dalaga. Ang lalaking minsan niyang minamaliit ay isa pala na naglalaro ng possum at nalampasan siya sa lakas. Dahil sa psychological gap, nahirapan si Phoebe na tanggapin na parang sinampal sa mukha. Hindi lang iyon, pinilit siya ng hamak na tumalon sa bulkan at sinigawan siya ng pananakot. Ang higit na ikinahihiya at ikinagalit ni Phoebe ay ang hindi niya namalayang nakalanghap siya ng napakaraming maruming hangin na ibinubuga mula sa katawan ng hamak na ito. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Phoebe ang pagnanasa na mabaliw. Talagang kinasusuklaman niya si Ricardo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Ang pagmamataas sa kanyang puso ay nagparamdam sa kanya na ang pagpapakawala ni Ricardo sa Frost Soul Divine Sword ngayon ay parang pagpapahiya sa kanya. Nang marinig ito, ngumuso si Ricardo at tumingin ng masama kay Phoebe, at sinabing, Miss Bishop sa tingin mo ba ay parang bata ang iyong mga salita? Totoong takot nga ang pamilya ko na masaktan ang Hudpede sect, at walang dapat ikahiya sa pag-amin. Ngunit maaari kong sabihin sa iyo na hindi ako natatakot na masaktan ka, sa personal, wala kang ibig sabihin sa akin. Nang marinig ito, labis na nagalit si Phoebe kaya nang inig ang kanyang maselang katawan, at ang kanyang magandang mukha ay namula. Halos matrigger niya ang mga sugat sa loob niya, dahilan para tumalsik ang dugo. Ikaw, hamak ka. Ipaglalaban kita. Kinagat ni Phoebe ang kanyang mga ngipin, sumisigaw sa galit. Phoebe, tama na. Huwag kang maging hindi makatwiran. Pumunta ka, dalhin ang Glacial River Dragon Sparrow Blade at ipagpalit mo ito sa Frost Soul Divine Sword. Matigas na utos ni Isabel. Ang Frost Soul Divine Sword ay isang pambihirang divine weapon na may espiritu ng espada, lalo na angkop para sa konstitusyon ni Phoebe. Sa harap ng lahat ng mga kalahok at prestihiyosong pamilya, ang Hudpede sect, upang ipakita ang pagiging patas, ay kailangang igawad ito kay London. Gayunpaman, sa puso ng mga miyembro ng matataas na antas ng sekta, walang alinlangan na parang isang masakit desisyon. Si Phoebe, nang marinig ang pagsaway ni Isabel, ay may malabong tingin sa kanyang magagandang mata, na puno ng hinaing at hinanakit. Hinuyam niya ng mahigpit ang kanyang mga kamao, pinaputukan ng nakamamatay na tingin si Ricardo, ngunit kalaunan ay umalis sa silid upang kunin ang Glacial River Dragon Sparrow Blade.
Pagkaalis niya, ngumiti si Isabel kay Ricardo, "Young man, you're quite interesting. I heard you're a perfect officier." Saglit na nag-alinlangan si Ricardo at tumango, parang tumugon si Isabel ng at tumingin kay Ricardo na may nagniningning na ningning sa kanyang mga mata. Then, she tentatively asked, "Nabanggit ko dati na ang top 3 sa trial ay may pagkakataon na sumali sa Hagpid sect. London, will be a disciple of Hagpid sect. I guarantee that the sect will provide abundant resources to cultivate ikaw." Umiling si Ricardo, magalang na tinanggihan, "Salamat sa alok, ngunit sa kasalukuyan ay wala akong ganoong mga plano." Parang nagbibiro, paano kaya siya makakasali sa Hagpid sect? May pamilya siyang naghihintay sa kanya. Bakas sa mukha ni Isabel ang pagkadismaya, ngunit hindi ito nagpumilit. Sa totoo lang, karamihan sa mga miyembro ng Hagpid sect ay mga babae, at ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang ay nakahilig sa pambabae, na ginagawang hindi gaanong angkop para sa Ricardo. Sa sandaling ito, lumingon siya kay Savannah, "Hehe, anong itatawag ko sa iyo ngayon?" "Calm o." Bakas sa mukha ni Savannah ang paghingi ng tawad, binabati ni Savannah si MS Bishop. "Nagbihis ako ng lalaki noon. Patawarin mo sana ako, MS Bishop." Walang pakialam na tumango si Isabel at saka nagtanong, "At ikaw? Nakakuha ka ng 3 pwesto, at hindi naman masama ang iyong kakayahan. Gusto mo bang sumali sa Hagpid sect?" Nang marinig ito, ipinakita ni Savannah ang isang nasasabik na ekspresyon, na walang gaanong iniisip, "Payag ako." Hindi ba ito ang inaasahan niya? Sa sandaling sumali siya sa Hagpid sect, nangangahulugan ito na ang pamilya Graham ay magkakaroon ng koneksyon sa liblib na sekta. Kung mamumukod-tangi siya sa Hagpid sect, maging isang core disciple o kahit isang mataas na ranggo na miyembro, maaaring makinabang ang pamilya Graham mula sa proteksyon ng sekta. Sa sandaling ito, bumalik si Phoebe na may hawak na Glacial River Dragon Sparrow Blade sa kanyang kamay. Nang makita ito, agad na kumislap sa excitement at passion ang mabituing mga mata ni Ricardo. Siya ay dumating upang makipagpalitan ng mga gantimpala hindi lamang upang maiwasan ang pagdulot ng kaguluhan para sa pamilyang Graham sa Hagpid sect ngunit higit sa lahat, para sa Glacial River Dragon Sparrow Blade na ito. Kabanata 413 I Can Be a Young Mistress. Matapos iwan si Isabel kasama ang kanyang dalawang kasama, bumalik si Ricardo sa pansamantalang looban na kanilang tinutuluyan. Bilang mga tagalabas sa sekta na ito, hindi sila pinapayagang gumalaw ng malaya, kaya pagkatapos ng hapunan, nanatili si Ricardo sa kanyang silid at hindi na pumunta kung saan-saan. Naka-cross-legged siya sa kama at maingat na naramdaman ang mga pagbabagong naganap matapos makapasok sa core formation realm. Hindi tulad ng mga ordinaryong eksperto sa core formation, ang kanyang buong field ng elixir ay isa na ngayong bola na binubuo ng sobrang condensed, purong enerhiya na kasing tigas ng bakal. Ang ganitong uri ng larangan ng elixir ay makakamit lamang ng mga ordinaryong eksperto sa core formation kapag naabot nila ang rurok ng huling yugto ng core formation. I wonder what will happen if I face a golden core expert with my current strength. Napaisip si Ricardo. Ngayon lang, sa kinaroroonan ni Isabel, sinubukang usisay ni Ricardo at tinanong kung ano ang lakas ng taong mula sa tagong pamilya Wood. Walang itinago si Isabel at ibinunyag na ang tao ay nasa maagang yugto ng Golden Core Realm. Kahit ano paman, hindi ako pwedeng umupo na lang at maghintay sa kamatayan. Kung gusto talaga akong patayin ng elder ng Verdant Pine na ito, kailangan kong harapin sila sa pinakamalakas kong estado. Panay ang tingin ni Ricardo. Sa susunod na sandali, ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay lumitaw sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin, maingat na hinugot mula sa kaluban nito na gawa sa parehong libong taong malamig na bakal. Sa nakaraang palitan ng gantimpala, si Isabel, bilang pasasalamat, ay nagbigay kay Ricardo ng isang bag ng buto ng mustasa. Ang bag na buto ng mustasa na ito, na may limitadong espasyo sa loob, ay hindi tinuturing na isang napakahalagang kayamanan sa mga Hagpid sect.
Bagamat sinabi ni Ricardo na exchange reward iyon, alam ni Isabel na sinamantala niya ito, kaya't wala siyang pakialam na magpakita ng kaunting pasasalamat. Hinimas-himas ngayon ni Ricardo ang Glacial River Dragon Sparrow Blade, agad na naramdaman ang nakakatakot na lamig na kumakalat sa kanyang mga daliri at bumabalot sa kanyang buong katawan. Nababalot ng goosebumps ang katawan niya na parang ramdam na ramdam niya ang talas ng talam sa isang bahagyang pagpindot. Ang talam ay halos 1.5 metro ang haba, na may simple at mabigat na disenyo. Ito ay kahawig ng isang Meowdao, ngunit may dampi ng pangingibabaw. Dahil ang talam na ito ay gawa sa parehong material at pamamaraan ng forging gaya ng Frost Soul Divine Sword, na sinasabing may kakayahang gumawa ng Sword Spirit, kung gayon. Dapat itong maging host ng aking Sword Soul, di ba? Napaisip si Ricardo sa kanyang puso. Nang harapin niya ang pag-atake ni Butch Ghost noon, gumamit ang kalaban ng masamang espiritu para subukang salakayin ang kaluluwa ni Ricardo, ngunit nauwi ito sa paglabas ng kaluluwa ng Dragon Ancestor sa loob niya. Matapos makuha ang hinanakit na espiritu, ang kaluluwa ng ninuno ng dragon ay hindi lamang nagpalakas at umakma sa kaluluwa ni Ricardo, ngunit gumamit din ng kaunting kapangyarihan ng kanyang kaluluwa upang tulungan siyang magpaikli ng isang kaluluwa ng espada. Ayon sa Dragon Ancestor, hindi lamang mapoprotektahan ng kaluluwa ng espada na ito ang kaluluwa ni Ricardo mula sa mga masasamang impluwensya ngunit isa ring handa na, espiritual na nilalang. Sa hinaharap, kapag si Ricardo ay nakatagpo ng isang sandata na may kakayahang mag-host ng isang kaluluwa ng espada, maaari niyang ikabit ito sa sandata, na gagawin itong isang divine weapon na may isang espiritual na nilalang. Iyon ang dahilan kung bakit tinalikuran ni Ricardo ang Frost Soul Divine Sword at buong pusong hinahangad na makuha ang Glacial River Dragon Sparrow Blade. Kahit na ang Frost Soul Divine Sword ay gumawa ng isang Sword Spirit, ang Sword Spirit na iyon ay walang koneksyon sa Ricardo at nangangailangan ng mahabang panahon ng adaptasyon. Tanging isang sandata na matagumpay na, nataglay, ng sarili niyang kaluluwa ng espada ang ganap na makakapantay sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang Sword Soul mismo ay nagmula sa sarili niyang kaluluwa, at gaano man karami ang iba pang mga Sword Spirit na umangkop, hindi nila maabot ang antas na ito. Ho! Huminga ng malalim si Ricardo at pagkatapos ay sinubukang i-activate ang Sword Soul sa loob ng kanyang kaluluwa, gamit ang kanyang isip upang kontrolin ang pakikipag-ugnayan nito sa Glacial River Dragon Sparrow Blade. Swish! Isang mahiwagang eksena ang bumungad sa mga mata ni Ricardo. Kitang-kita niya ang kaluluwa ng espada na sumanib sa talam sa sandaling nakipag-ugnayan ito. Sa sumunod na sandali, ang Glacial River Dragon Sparrow Blade sa kanyang harapan ay nanginginig at nagbuga ng malinaw at malambing na tunog, na parabang ang isang dragon at isang tigre ay mahinang umuugong. Sa sandaling iyon, ang talam mismo ay biglang nagbuga ng pilak na kinang, na tumagal ng ilang paghinga bago hamupa. Nagningning ang mga mata ni Ricardo nang maramdaman niya ang magkatugmang koneksyon sa pagitan niya at ng talam, na parabang naging isa sila. Hinawakan niya ang hawakan ng talam at muling hinawakan ang talam. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi na siya nagparamdam. Ang talas at lamig nito. Sa halip, naramdaman niya ang isang makinis at pamilyar. Pakiramdam, na parang ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay naging mga mata ng kanyang sariling katawan. Ang talas nito ay ididirekta lamang sa mga kaaway at hindi makakasama sa may-ari nito. Magaling! Ang talam na ito ay talagang makakapag-host ng aking Sword Soul. So, ito ay isang sandata na may espiritu. Hinawakan ni Ricardo ang talam at maingat na naramdaman ang presensya nito, hindi ito maibaba kahit sandali. Bang bang bang. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Pasok ka. Kalmadong tugon ni Ricardo, ang kanyang tingin ay nakatutok pa rin sa Glacial River Dragon Sparrow Blade, hindi mailipat ang kanyang atensyon. Sa susunod na sandali, Savannah. Tinulak ang pinto at pumasok. Nang makita niyang nakatitig si Ricardo, ang talam sa kanyang kamay nang hindi man lang tumitingin sa kanya, isang pahiwatig ng bakas sa kanyang maselang mukha ang kawalang kasiyahan. Hoy, ganoon ba talaga kaganda ang talam na ito? Iritadong tanong ni Savannah.
Noon lang nalipat ang tingin ni Ricardo at ngumiti sa kanya. Siyempre naman. Ngumuso si Savannah at sinulyapan si Ricardo na may masalimuot na ekspresyon sa kanyang magagandang mata. Sa susunod na sandali, kinagat niya ang kanyang labi at dirdiretsyong naglakad, umupo sa tabi ni Ricardo. Guwapo ba ako? She turned her head and asked, her pretty face almost close to Ricardo. Sa sandaling ito, hindi na kailangang itago ni Savannah ang kanyang pagkababae. Maganda ang suot niya at naglagay ng light makeup. Kakaibang tunog ang ginawa ni Ricardo at binigyan ng curious na tingin ang dalaga. Ito ay dalawang magkaibang uri ng kagandahan at hindi maihahambing. Nang marinig ito, nagpout si Savannah at nag-alinlangan saglit bago nagtanong, hindi ko alam kung gaano kakalakas. Tinutupad ko ang aking salita, at isa sa alang-alang ko ang sinabi ng aking ama at ng aking lolo. Ricardo responded with a puzzled expression, "Ha? What are you talking about?" Bakas sa mukha ni Savannah ang pamumula ng kahihiyan habang nakatitig kay Ricardo at kinakagat ang kanyang mga pilak ng ngipin. Sabi ko, kung mas makapangyarihan ka sa akin, papakasalan kita ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, naiintindihan mo na ba? Pakiramdam niya ay sadyang naglalaro ang bastos na ito. Noong una, nasabi niya ang mga salitang iyon dahil sa pagkabigo, hindi inaakala na magkakatotoo ang mga iyon. Pero ngayon, parang meron na sila. Ang lakas pala ng lalaking ito. Nalampasan niya ang kalagitnaan ng yugto ng core formation kahit noong nasa huling yugto na siya ng apesya. Ngayong nakalusot na siya, gaano siya naging kalakas. Lumalabas na noong Clan Grand Competition, ang kanyang kamangmangan, pagmamataas, at kawalan ng pangunawa sa mundo ay hindi dahil sa siya ay tunay na mangmang, ngunit dahil sa kanyang napakalaking kapangyarihan. Gayunpaman, bilang tugon sa kanyang mga salita, umiling si Ricardo at tumawa ng walang salita. Miss Graham, huwag kang ang tanga. May asawa at anak na ako. How could you marry me? Nang marinig ito, ibinasura ito ni Savannah at sinabing, so what if you have a wife? I can be your mistress. Normal for a powerful man to have multiple wife and mistresses. Ang pagkakaroon ng lumaki sa isang martial arts na pamilya, ang pag-iisip ni Savannah ay malinaw na hindi normal. Sa kanyang pananaw, paano kaya ang isang malakas at namumukod tanging lalaki ay may isang babae lamang? Kabanata 414 ang pinakamahirap tanggapin ng kabaitan ni Beauty. Narinig ni Ricardo ang sinabi ni Savannah at halos hindi na siya makahinga. Damn! Talagang naglakas loob ang babaeng ito na sabihin ito. Dati, proud siya sa harap niya, pero ngayon willing na siyang maging mistress niya. Gayunpaman, sa paghusga sa kanyang ekspresyon, tila hindi ito isang biro. Miss Graham, anong klaseng lipunan ngayon? It's all one husband and one wife. Anong mga asawa at babae? Sabi ni Ricardo na may pawis sa noo. Nang marinig ito, kumislap ang magagandang mata ni Savannah na may bakas ng kalungkutan. Kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, may hinanakit ka pa rin ba sa akin dahil sa masamang ugali ko sa iyo noon? Alam kong nagkamali ako noon. Hindi dapat kita hinamak. Kinawean ni Ricardo ang kanyang kamay, no. It's just that our ideas is different. I can't accept having more wife while caring about my current wife. Lihim na ngumiti ng mapait si Ricardo. Sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng, ang pinakamahirap dalhin ay ang pasasalamat sa kagandahan. Bagamat hindi siya natutuwa sa ugali ni Savannah noon, hindi siya maaaring maging masyadong malupit kapag kaharap siya sa sandaling ito. Mabait lang ang nagawa niya. Kailangan niyang aminin na ang pagiging maganda ay nagbibigay ng bentahe sa mga tao. Tungkol sa paghawak ng sama ng loob kay Savannah. Wala na si Ricardo. Nang pilitin siya ni Phoebe at ng iba pa na tumalon sa hukay ng bulkan kanina, si Savannah ay tumabi sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Na nagpawala ng anumang sama ng loob kay Ricardo sa babaeng ito. Nang marinig si Ricardo na magsalita ng ganito, ang magagandang mata ni Savannah ay kumislap ng may pagdududa, mga ideya. Naisip niya sa kanyang sarili, hindi ba dapat na si Ricardo ay isang inapo ng ilang makapangyarihang ancient martial forces? Bakit iba ang takbo ng isip niya ngayon?
Baka hindi lang niya ako kaakit-akit. Sa pag-iisip nito, kumislap ang magagandang mata ni Savannah na may haplos ng kalungkutan, at panunuyan niyang sinabi, naiintindihan ko. Ako, bilang isang binibini, ay hindi sapat na talento upang makuha ang iyong pabor. Ngunit tinulungan mo ang aking pamilya na mapanatili ang marangal na katayuan nito, iniligtas ako ng maraming beses sa Sacred Medicine Valley, at tinulungan pa akong magkaroon ng pagkakataong sumali sa Hudpid sect. Wala akong paraan para mabayaran ka. Sa puntong ito, kinagat ni Savannah ang kanyang labi, namula, at biglang sumandal kay Ricardo, bahagyang dinampi ang mukha nito gamit ang cherry lips nito. Naramdaman ni Ricardo ang init at bumilis ang tibok ng puso niya. May kakaiba siyang naramdaman, naaamoy ang mahinang halimuyak na nagmumula sa Savannah. Ilang beses bumilis ang tibok ng puso niya, at nakaramdam siya ng init. Medyo nakaramdam siya ng awkward at hiya. Ha! Si Savannah, na talagang sobrang nahihiya sa sarili, ay kasing pula ng bit ng mukha, ngunit nang makita ang reaksyon ni Ricardo, hindi niya napigil ang matawa. Namumula ka rin. Tila nagulat siya, na para bang may natuklasan siyang bagong kontinente. This guy. Nahihiya ba talaga siya? Umubo si Ricardo at seryosong sabi, kung wala nang iba, Miss Graham, please go ahead. Medyo nakaramdam siya ng hiya sa mga sandaling iyon. Medyo nakakahiya para sa kanya, bilang isang ama, ang panunukso ng isang batang babae. Ngunit hindi ito ganap na kasalanan ni Ricardo. Ang kanyang romantikong kasaysayan ay napakasimple. Nang magkaroon na siya ng ilang mga ari-arian, si Claudia ang nagkusa na ituloy siya, at doon sila nagkasama. Nang maglaon, nasaktan siya ni Claudia at pumasok sa isang contractual na kasal kasama si Miranda. Sa huli, si Ricardo ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa ibang mga babae, kaya't ang paghalik ni Savannah ay nahuli siya ng bantay, na nagpapakita ng isang medyo, walang karanasan, at napahiya na panig. Nang makita siyang ganito, naging mas matapang at natural si Savannah, na sa una ay mahiyain. Pakiramdam niya ay siya ang nagkusa. At sa kaibuturan niya, nakita niyang medyo kaibig-ibig ang lalaking ito. Sobrang yabang kaya ng lalaking ito, parang makakalusot sa langit, pero namula pagkatapos mahalikan. Tinakpan ni Savannah ang bibig niya at nakangiting tumayo at sinabing, Mr. Willis, maaring hindi mo ako tanggapin bilang iyong may bahay, ngunit magkasama rin tayong dumaan sa buhay at kamatayan, hindi ba pwedeng maging katiwala mo? Sa anumang kaso hindi ko masusuklian ang kabaitan. Ipinakita mo sa akin at sa aking pamilya sa hinaharap, kung may kailangan ka, handa akong ibigay ang aking buhay upang samahan ka. With that, she glanced at Ricardo with a hint of melancholy in her eyes and finally pushed open the door and left. Phew! Sa wakas ay nagpakawala ng hininga si Ricardo, medyo gumaan ang pakiramdam. Hinawakan niya ang kanyang pisngi, kung saan nanatili ang namamalagi na init at halimuyak, dahilan para mapangiti siya ng pilit. Sa ibang patio, binabati kita sa pagkamit ng ika-4 na pwesto sa personal na pagsubok na ito. Sabi ni Lightless, puno ng respeto ang mukha niya habang kinakausap si Nathaniel. Sa tabi niya, yumuko ang Black Star Hall Master ng Crinford Branch, na sinamahan siya ng ngiti. Napabuntong hininga si Nathaniel at tumingin sa appreciapil sa kanyang kamay, umiling-iling. Bagaman magandang bagay ang appreciapil na ito, sandali na lang bago ako makatuntong sa core formation realm. Hindi ko kailangan ito. Nagpatuloy siya, sayang na wala akong pagkakataon sa banal na gamot na iyon. Nang marinig ito, ngumiti si Lightless at Black Star at hindi na nagsalita pa. Ayos lang kay Nathaniel na magpahayag ng panghihinayang, ngunit kung sila ay sasali sa mga buntong hininga at panghihinayang, maaaring sila ay magkaproblema. Bagamat si Lightless ang tagapag-alaga ng Black Moon Cult at naabot na niya ang rurok ng huling yugto ng Apishie sa mga tuntunin ng personal na lakas, hindi pa rin siya sapat sa harap ni Nathaniel. Bukod dito, ang Black Moon Cult ay may mahigpit na ranggo, at si Nathaniel ay may hawak na isang kagalang-galang na posisyon na kahit siya at ang Black Star ay hindi maaaring baliwalain. Forget it, London got it, and I have no regrets. Umiling si Nathaniel, kalmado pa rin ang ekspresyon. London.
Napataas ang kilay ni Lightless sa narinig. Nathaniel, paano nagawa ni Landon? Nakuha niya talaga ang unang pwesto sa pagsubok na ito. At nakuha rin niya ang Divine Medicine. Nagsalita si Nathaniel sa malalim na boses, it's walang nakakagulat. Si Landon ay talagang nasa tuktok ng mamaya. Stage ng Apishia, isang perpektong Apishia cultivato ang kanyang tunay na lakas ay kayang talunin si Phoebe, na nasa kalagitnaan pa lang ng core formation. Sino ang makakalaban niya? Higit pa rito, pagkatapos masipsip ang banal na gamot na iyon, ang kanyang lakas ay nasira pa nga. Ngayon, natatakot ako. Sa puntong ito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at tumingin siya sa Black Star, sinabing, nga pala, Black Star, responsable ka sa mga aktibidad ng NC organization sa Cranford. Dapat mong tandaan na huwag pukawin ang pamilya Graham. Lalo na hindi si Landon, ikaw. Naiintindihan. Sa pagkakaalam ko, ang pamilyang Graham ay matatagpuan sa Edoland. Dito mismo sa Cranford. Nilalaman. Mabilis na tumango si Black Star at sinabing, oo, tatandaan ko. Salamat sa paalala, Nathaniel. Sa loob-loob, lihim siyang nabigla, napagtanto na maaaring madaig ni Landon ang isang tao sa kalagitnaan ng yugto ng core formation. Iyon ang kalagitnaan ng yugto ng core formation. Bilang isang dalubhasa sa antas ng Grandmaster, maaari lamang niyang tingnan ang gayong pag-iral. Sa sandaling ito, nakapagdesisyon na ang Black Star. Kakanselahin niya ang plano ng NC organization na palawakin ang impluwensya nito sa Edoland para maiwasan ang anumang alitan sa pamilya Graham, lalo na para maiwasang magalit si Landon. Gayunpaman, mayroon pa ring isang bagay na kailangang gawin. Kahit na hindi nila nabuo ang kanilang impluwensya sa Edoland, kailangan pa rin nilang alisin ang pamilya Low kapag bumalik sila. Kung hindi, kung ang NC organization ay dumanas ng mga casualty ng hindi naghihiganti, mawawala ang reputasyon nito. At sino pa rin ang ituturing na may paggalang sa organisasyon? Kabanata 415 mukhang hindi na tayo maghihintay. Katahimikan para sa isang gabi. Matapos magpahinga ng isang gabi, umalis si Ricardo at ang kanyang dalawang kasama sa teritoryo ng Hudpid sect. Naging kwalipikado si Savannah na maging disipulo ng Hudpid sect, ngunit hindi siya direktang nanatili doon. Kailangan pa niyang ayusin ang mga bagay sa kanyang pamilya. Sa oras na iyon, hindi alam ni Ricardo na si Miranda at ang iba pa ay nababaliw na sa pagsisikap na makipag-ugnayan sa kanya. Siyempre, hindi lang sila ang umaalis. Pagkatapos ng mga personal na pagsubok, bumalik din ang mga tao mula sa ibang pamilya at sekta sa Hudpids Village sa labas. Nang bumalik si Ricardo at ang kanyang dalawang kasama sa bahay tuluyan sa nayon, nakita nilang dumating din ang mga miyembro ng pamilya Hernandez. Pagkatapos ng kamatayan ni Arlo, pinamunuan na ito ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maagang lakas ng core formation na pinangalanang Darian Hernandez tiyuhin ni Arlo. Landon, ang lakas ng loob mong patayin si Arlo. Wala ka pang sapat na kaaway. Napasinghap si Darian nang makita si Ricardo. Ang ibang mga kabataang miyembro ng pamilya Hernandez ay pinandilatan din sila ng masama. Nang marinig ang pahayag na ito, agad na nagdilim ang mukha ni na Sophie at Savannah. Bumantong hininga si Savannah at sinabing, sa pagsubok na ito, ang bawat tao ay para sa kanyang sarili. Ano ang problema? Hindi mo ba ito kakayanin? Sinusubukan pa ring iugnay sa aking pamilya. Nanlamig din ang mukha ni Sophie habang sinabing, si Savannah ay naging disipulo ng Hudpid sect. Sa pagsasabi nito, nais niyang pag-isipang mabuti ng mga tao mula sa pamilya Hernandez bago gumawa ng anumang aksyon. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Darian nang marinig ito. Malamig na tinitigan ng tingin si Ricardo, bago tumalikod kasama ang kanyang mga tauhan at umalis. Ang suportado ng pamilyang Hernandez ay ang Hudpid sect, at dahil naging alagad ng sekta si Savannah, talagang hindi nang ahas ang pamilya Hernandez na madaling pukawin ang pamilya Graham. Ngunit binigyan ng pagkakataon, ang pagpatay sa taong iyon, si Landon, upang ipaghiganti si Arlo ay hindi isang problema. Pagkabalik sa silid ng inn, tinawag ni Ricardo sina Sophie at Savannah sa sarili niyang silid.
Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay may bakas ng kaseryosohan habang ipinaalam niya kina Sophie at Savannah ang impormasyong natutunan niya mula kay Hugo. Hindi ako sigurado kung nagsisinungaling si Hugo sa akin, pero para lang maging ligtas, maghiwalay tayo sa isa't isa. Sinabi niya. Miss Graham, napagdesisyonan mo na sumali sa Hotpid sect, kaya sa tingin ko ay hindi siya mangangahas na saktan ka. Sophie, dapat kang sumama kay Miss Graham, na dapat tiyakin ang iyong kaligtasan. Ang intensyon ng elder ng pamilyang Wood ay para sugpuin ang mga mahuhusay na inapo ng pamilyang Graham, hindi kanya partikular na pinupuntirya, sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Gayunpaman, nang marinig ito, direktang itinanggi ito ni Savannah, at sinabing, hindi. Kung ganoon, kailangan pa naming sumama sa iyo. Sa ganoong paraan, mapangalagaan natin ang isa't isa. Sinabi mo rin na hindi gagawin ng elder ng Verdant Pine. Huwag kang maglakas loob na saktan ako. Habang sinasabi niya ito, tinitigan niya si Ricardo na may magagandang mata, namumula ang kanyang magandang mukha. She bit her lip and said, "If worst comes to worst, you can hold to me tightly." Kung gusto kanyang patayin, kailangan niya rin akong patayin. Medyo pinagpawisan si Ricardo, naramdaman ang determinadong ugali ni Savannah, at hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Ngumiti din si Sophie at pinayuhan, Mr. Willis, sabay na tayo. Kung maghihiwalay tayo, walang kasiguraduhan na ganap na ligtas si Savannah. Walang makakasiguro kung mababaliw ba ang reclusive elder of the Wood family na iyon at aatakihin si Savannah. After all, ang reclusive Wood family at Hotpid sect ay parehong reclusive forces, at hindi sila natatakot sa Hotpid sect kahit na pumatay sila ng isang potential disciple ng Hotpid sect. Tatalikod ba talaga ang Hotpid sect sa reclusive na Wood family dahil doon? Nakalusot ka na sa core formation realm, kaya mo pang labanan ang mga kalaban sa mas mataas na level. Baka maprotektahan mo kami pagdating ng panahon. Narinig ito ni Ricardo at saglit na hindi makatanggi, kaya tumango siya at sinabing, sige. Pagkasabi niya nun, bigla siyang may naalala, at nagningning ang mga mata niya. Kung ganoon, huwag tayong magmadaling umalis. Tatawag ako. Nahaharap sa posibleng pagharang, naisip ni Ricardo ang isang katulong, si Raphael. Si Raphael na natatakpan ng bark, ay tila napakaganda ng background, at ang kanyang tagasunod ay tila hindi maarak. Umaasa rin ang lalaki kay Ricardo para gamutin ang kanyang karamdaman. Kung namatay si Ricardo, siguradong hindi ito ang gusto ng lalaki. Ngayong may gustong hamarang sa kanya, magiging ready-made helper na si Raphael, di ba? Ngunit maaaring tumagal ng ilang araw para magpadala siya ng isang tao upang tulungan siyang malutas ang problema. Gayunpaman, mahalaga ang kanyang buhay, at sila ni Savannah ay maaaring manatili lamang sa Hotpids Village sa loob ng ilang araw, kahit na nangangahulugan ito na gumastos ng mas maraming pera. Ang Hotpids Village ay nasa loob pa rin ng sa Hotpids sect, kaya ang reclusive ng Elder of the Wood Fa hindi makakagawa ng aksyon dito. Pero saktong paglabas niya ng phone niya para kontakin si Raphael, may naunang tumawag ulit. Nang makita ang papasok na tawag, mabilis na sinagot ni Ricardo. Honey. Sigaw ni Ricardo na nanghihinayang na hindi niya agad ipinaalam kina Nora at Miranda paglabas niya. Nang marinig siyang sumigaw ng ganito sa telepono, bakas ng mapanglo ang bumungad sa mukha ni Savannah. Sa isip niya, nasa kabilang dulo ba ng tawag ang asawa niya? Ricardo, sa wakas ay sinagot mo na ang telepono. May nangyari. Kailan ka babalik? Sa telepono, may pahiwatig ang boses ni Miranda. Pagkabalisa at kawalan ng kakayahan. Anong problema? Hawak ni Ricardo ang telepono, nakikinig sa pagsasalaysay ni Miranda, at unti-unting nagbago ang kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Mabuti. Sige. Naiintindihan ko. Babalik ako kaagad. Huwag kang mag-alala, mamayang gabi ang deadline, di ba? Babalik talaga ako noon. Sabi ni Ricardo sa malalim na boses. Anong problema? Matapos niyang tapusin ang tawag, nakita ni Savannah na hindi masyadong tama ang ekspresyon ni Ricardo at nag-aalalang nagtanong. Nag-aalala rin si Sophie.
Wala lang. Kung ganoon, manatili kayong dalawa dito. May kailangan akong asikasuhin at dapat umalis ka agad. Magpapadala ako ng mga eksperto para i-escort ka. Pagdating ng panahon, makakaalis ka na sa kanila. Desididong ayos ni Ricardo. Sunod, tinawagan niya si Rafael. Sa tawag, hiniling niya sa kanya na magpadala ng kahit isang Golden Core Realm expert para i-escort ang kanyang sarili. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Rafael. Sa pagkakataong ito, gusto pa rin ni Savannah na sumama kay Ricardo, ngunit mariin siyang tumanggi. Makalipas ang 5 minuto, Boss! Sinabayan ng ugong ng makina, ang off-road vehicle na minamaneho nina Sophie at Savannah ay mabilis na umalis sa Hogpeads Village. Sa bubong ng isang gusali sa tabi ng inn sa Hogpeads Village, isang figure ang nakatayo roon, malamig na nasaksihan si Ricardo na sumakay sa kotse at umalis. Ano ang silbi upang makakuha ng unang lugar sa personal na pagsubok na ito? Ang isang mahuhusay na tao na walang malakas na background ay sinadya lamang na maalis. Ang mukha ng elder ng Verdant Pine ay nagpakita ng isang mabangis na kulay, pagkatapos ay naging isang natitirang imahe at mabilis na sumunod. Siya ay isang maagang yugto ng Golden Core Powerhouse, ang kanyang bilis ay matagal nang nalampasan ang mga limitasyon ng isang ordinaryong tao, at ang paghabol sa mabilis na off-road na sasakyan ay walang kahirap-hirap. Kabanata 416 na bakit ako dapat matakot sa labanan. Pinaandar ni Ricardo ang off-road na sasakyan sa napakabilis, naglalakbay sa pagitan ng mga burol. Bagamat sinabi ni Miranda sa telepono na kung hindi siya makakabalik sa nakaraan, maaaring isuko ni Mason ang kanyang kapangyarihan, nakipagsapalaran si Ricardo sa pamamagitan ng pag-alis sa Hogpeads Village. Ngunit mas mahusay na ligtas kaysa sa sorry. Hindi magagarantiyahan ni Ricardo na pagkatapos ay anunsyo ni Mason ang pagsali sa NC organization sa kanilang underground meeting, hindi nila ito tatalikuran o sasaktan ang kanyang biyenan. Kaya, ang pagkuha ng mga panganib sa kanyang sarili sa halip na ang mga nakapaligid sa kanya ay tila isang mas mahusay na pagpipilian. Marahil si Ricardo ay palaging isang emosyonal na nilalang na hinahayaan ang damdamin na mangibabaw sa katwiran. Ito ay maliwanag mula noong ibinente niya ang kanyang bato upang iligtas ang kanyang anak na babae at kahit na umabot pa sa pag-udyok sa iba sa pag-atake sa kanya para sa kabayaran. Bumilis ang sasakyan at mabilis na nakarating sa labas ng Hogpeads Mountains. Ito ay isang lugar pa rin na bihirang bisitahin, ngunit sa daan, ang Ricardo ay nakatagpo ng ilang mga alo ng mga sasakyan mula sa iba pang mga angkan na kalahok sa Clan Grand Competition. Ang mga taong ito ay aalis din sa Hogpeads Village ngayon at babalik sa kani-kanilang mga angkan o sekta. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkontrata ang mga mag-aaral ni Ricardo, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakita niya ang isang figure na nakasuot ng berdeng roba na lumitaw sa gitna ng kalsada mga 100 metro sa unahan ng kanyang sasakyan. Isang malakas na aura ang nakalock sa kanyang sasakyan. Napabuntong hininga si Ricardo at inisip na dumating na nga ang inaasahang gulo. Ang impormasyong ipinahayag sa kanya ni Hugo ay naging totoo. Huminga siya ng malalim, pinabagal niya ang sasakyan at ipinaroda ito sa gilid ng kalsada. Alam ni Ricardo na kahit imaneho niya ang kanyang sasakyan sa taong nakatayo doon ng hindi gumagalaw, imposibleng mapatay ang Golden Core expert. Pagkababa ng sasakyan, tumayo siya mga 20 metro ang layo mula sa tao, malamig na nakatingin sa elder ng Verdant Pine, isang nakatagong elder ng pamilya Wood. Nandito ka ba para sa akin, Ginoo? Ang mabituing mga mata ni Ricardo ay may bakas ng pag-iingat habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Ang elder ng Verdant Pine ay tumingin kay Ricardo, isang flash ng sorpresa ang tumatawid sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na si Ricardo na mismo ang huminto sa sasakyan at kusang bumaba. Bukod dito, nanatili siyang kalmado sa harap niya. Gayunpaman, lalo lamang nitong pinukaw ang kanyang layuning pumatay. Alam na niya na si Ricardo ay isang perpektong opisyal sa Clan Grand Competition. Ang taong ito ay pinipigilan ang sarili sa buong kompetisyon at sa wakas ay sumambulat ng may pambihirang lakas. At ngayon, ipinakita niya ang ganoong katahimikan.
Ang gayong pambihirang talento at isang matatag na karakter, kung hindi maalis, ay magiging isang malaking banta sa hinaharap. Tama. Nandito ako para sa iyo, nakangiting sabi ng elder ng Verdant Pine. Nabalitaan ko na ikaw ay isang henyo na may perpektong apesya, kaya naisip kong bigyan ka ng ilang payo at subukan ang iyong lakas. Nang marinig ito, iniangat ni Ricardo ang kanyang kamay at sinabing, "Salamat, sir, ngunit sa palagay ko ay hindi na kailangan, tama. Mayroon akong ilang mga bagay na dapat asikasuhin at kailangan kong magmadali pabalik. Sa susunod, nais kong humingi ng patnubay. Mula sa iyo." Ang elder ng Verdant Pine ay malamig na bumantong hininga at sinabi, "Masungit. Mabait akong nag-aalok sa iyo ng ilang patnubay, at mayroon kang lakas ng loob na baliwalain ito. Sa susunod, sa palagay mo ba ay wala na akong ibang gagawin kundi ang hintayin kang humingi ng patnubay? Sapat na kalokohan, maghanda na ipagtanggol ang iyong sarili." Habang nagsasalita siya, isang malakas na aura ang bumungad mula sa katawan ng elder ng Verdant Pine, na sinamahan ng nakagigimbal na layuning pagpatay na bumalot kay Ricardo. Nang marinig ito, tuluyang nagdilim ang mukha ni Ricardo. "Sir, sinusubukan mo ba akong patayin?" Sa puntong ito, hindi na itinago ng elder ng Verdant Pine ang kanyang intensyon, at isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. "So paano kung ako nga?" Sagot niya. "Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang katotohanan na ipinanganak ka sa pamilyang Graham. Kahit na henyo ka, kung walang magpoprotekta sa iyo, hindi ka lalago." Sabi niya nang may pang-aasar. Upang matanggal ang isang henyo, ito ay dapat na lubos na kasiya siya, hindi ba? Ganti ni Ricardo. "Sabi mo gusto mong magtiis, bakit hindi ka nagtiis hanggang sa huli? Parang kulang ang ugali mo." Ngini siya ng elder ng Verdant Pine. "Tandaan mo ito para sa iyong susunod na buhay, maging sunod sa Niren hanggang sa ikaw ay ganap na lumaki. Itali mo ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti." Idinagdag niya. Tili. Tumili. Sa sandaling ito, na sinasabayan ng tunog ng preno, ilang sasakyan din ang huminto sa kanilang paligid. Maliwanag na napansin nila ang sitwasyon at gusto nilang makita kung ano ang nangyayari. Sa mga sasakyan, ito ay walang iba kundi si Nathaniel, kasama ang Lightless at Black Star. "Nathaniel, hindi ba si Landon yun?" Bulalas ni Lightless sa pagtataka. Tumango si Nathaniel. Yung matandang naka-green na robe na yun ang mukhang representative na pinadala ng pamilya Wood this time. Parang may balak siyang saktan si Landon, di ba? "Ano ang dapat nating gawin kung gayon?" tanong ni Lightless. Black Star nakaupo sa driver's seat, na natiling tahimik. Bagamat siya ang pinuno ng punong tanggapan ng NC organization sa Crinford, pinakamababa ang kanyang katayuan, at hindi siya nang ahas na magsalita nang wala sa sarili. Sagot ni Nathaniel na may halong inis, "Ano ang dapat nating gawin?" Sa mga nakaraang Clan Grand Competition, ang mga kinatawan na ipinadala ng 5 nakatagong puwersa ay pawang mga eksperto sa itaas ng Golden Core Realm. Kung gusto nilang harapin si Landon, ano ang magagawa natin? Gawin. Siyempre, kaya lang natin manatili sa kotse at manood ng palabas. Speaking of which, wala akong masyadong relasyon kay Landon, kaya bakit ko siya mananatili? Oo, tama ka, walang ganang tumango si Lightless. Nang marinig ito, nag-echo din ang Black Star ng ilang salita, na nagpapahiwatig ng kanyang pagsang-ayon at paghanga sa karunungan ni Nathaniel. Itinuon ng tatlo ang kanilang tingin sa eksena, iniisip na kung gustong patayin ng isang eksperto sa Golden Core si Landon, tiyak na matatapos siya. Sa sandaling ito, hakbang-hakbang ang elder ng Verdant Pine patungo sa Ricardo, at tila lumakas ang layunin ng pagpatay. Tila talagang nasiyahan siya sa kasiyahan ng pag-aalis ng isang henyo, lalo na ang isang henyo mula sa pamilya Graham. "Kung lumuhod ka at magmakaawa sa akin ngayon, baka maawa ako at pailay lang. Ang iyong paglilinang, iniligtas ang iyong buhay," sabi ng elder ng Verdant Pine na may mapanukso at malupit na ngiti. Matiim siyang tinitigan ni Ricardo, ang buong pagkatao niya ay umaabot na sa rurok nito. Sa kanyang mga mata, mayroon lamang mas matinding fighting spirit.
Matanda, kung gusto mo akong patayin, tanungin mo muna ang talam sa kamay ko. Deklara ni Ricardo. So what if isa kang Golden Core expert? Bakit ako matatakot na labanan ka? Ipinagpatuloy niya. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang Glacial River Dragon Sparrow Blade mula sa kanyang mustard seed bag. Lumakas ang kanyang momentum, at handa siyang lumaban hanggang kamatayan. Gusto niyang makita kung may kapangyarihan siyang lumaban sa isang eksperto sa Golden Core. Kakalusot lang ni Ricardo sa Core Formation Realm at mas na-upgrade at pinalakas ang kanyang Pulse of the Earth technique. Bukod dito, hawak niya ang Glacial River Dragon Sparrow Blade. Hindi niya kailanman naisip na umupo sa paligid na naghihintay sa kamatayan, lalo pat humihingi ng awa sa kanyang mga tuhod. Bata, hanga ako sa tapang mo. Pero kung walang lakas, biro lang ang lahat. Sabi ng elder ng Verdant Pine, na inihayag ang isang mapanukso at malupit na ngiti. Dahil hindi ka marunong mag-appreciate ng favors, then I'll send you on your way. Ha ha ha. Ang elder ng Verdant Pine ay tumawa ng masama at tinapakan ang kanyang paa, na naging isang after-image habang sumusugod siya patungo sa Ricardo. Boom! Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang muffled na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang elder ng Verdant Pine, nakakaalis lang, ay pinalipad. Wanted to kill him. Humingi ka ba ng permiso ko? Kasunod noon ay umalangaw-ngaw ang isang malalim at medyo malungkot na boses. Kabanata 417 Mahiwagang matandang lalaki. Si Ricardo ay orihinal na inihanda upang labanan ang desperadong laban sa elder ng Verdant Pine, isang kinatawan mula sa nakatagong pamilyang Wood. Gayunpaman, ang elder ay ipinadala na lumipad ng wala saan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang figure sa daanan kung saan sinisingil ng elder ng Verdant Pine. Ang figure ay mukhang palpak at nakasuot ng punit-punit na damit ngunit naglalabas ng hindi maarak na aura. Dahil dito ay natarante si Ricardo habang nakatitig sa tao. Hindi ba ito ang baliw na matanda na nakabunggo sa kanya sa bulkan sa Sacred Medicine Valley? Gayunpaman, ang matanda ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kabaliwan ngayon. Sa halip, nagbigay siya ng aura ng paggalang at misteryo. Ang matanda ng Verdant Pine ay sinampal ng matanda at ilang beses na kiligin bago bumagsak sa lupa na wala ng buhay. Nabahira ng dugo ang lupa, na lumikha ng isang malagim na eksena. Kung hindi alam ng isa, iisipin nilang nabundle siya ng tren. Pinanood ni Ricardo ang eksenang ito na kumikibot ang mga talukap sa gulat habang nakatingin sa baliw na matanda. Ang mga miyembro ng ilang sinaunang Marshall family na nagkataong dumaan sakay ng kanilang mga sasakyan ay hindi napigil ang huminga ng malalim habang nasasaksihan ang eksena. Si Nathaniel, Lightless, at Black Star ay nagsusuot ng matinding pagkabigla. Hindi ba't ang baliw na matanda? Paano siya muling nagpakita? At tinulungan lang niya si Landon sa pamamagitan ng paghampas sa kinatawan ng tagong pamilya Wood. Namutla ang mukha ni Nathaniel habang gulat na sigaw. Kilala rin niya ang baliw na matandang ito. Sa Sacred Medicine Valley, nabangga ng lalaking ito si Ricardo sa bulkan. Noong una, akala ng iba ay sinasaktan ng baliw na matanda si Ricardo, ngunit ano ang resulta? Pagkababa ni Ricardo, hindi siya nasugatan ng otherworldly beast. Hindi lang iyon, nakalusot pa siya at nakuha ang divine medicine. At ngayon, napapanahong namagitan ng baliw na matanda upang tulungan si Ricardo na patayin ang kinatawan mula sa nakatagong pamilyang Wood na humaharang sa kanilang daan. Iyon ay isang Golden Core expert. At pinatay siya ng isang sampal. Hayes! Ang lakas ng loob nitong baliw na matandang ito. At ang gayong nakakatakot na pag-iral ay tila pinuprotektahan si Landon. Sandaling napuno ng iba't ibang haka-haka ang isipan ni Nathaniel. Si Landon ay miyembro lamang ng pamilya Graham. Mayroon bang isang tao sa pamilya Graham na may kakayahang agad na pumatay ng isang eksperto sa Golden Core? Ngunit anuman ang mangyari, itinuring ni Nathaniel si Ricardo at ang pamilyang Graham bilang mga buhay na hindi dapat magalit. Nathaniel, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Lightless na may seryosong ekspresyon. Umalis ka na. Aalis na tayo dali.
Naging malamig ang tingin ni Nathaniel habang sumulyap sa baliw na matanda at hininaan ang boses. Tila natakot siya na kapag nakita sila ni Ricardo at ng baliw na matanda na tumutuloy dito para manood ng palabas ay magdudulot sila ng gulo. Oo. Sa gulat, pinaandar ni Blackstar ang sasakyan, tinapakan ang accelerator, at sinubukang idistansya kaagad ang kanilang sarili. Gayunpaman, ang biglaang paggalaw ay bumulaga kay Nathaniel at Lightless. Blackstar, maging mas mahinahon. Naiinip na sabi ni Nathaniel. Buti na lang at engrossed si Ricardo at ang baliw na matanda sa kanilang pag-uusap at hindi sila napansin na naging dahilan para gumaan ang loob nilang tatlo. Tahimik ding umalis ang iba pang mga sinaunang Marshall family at sekta na nanunood sa eksena. Parang takot silang magkagulo. Ang pagpatay sa isang Golden Core expert sa isang iglap, ang sitwasyon ay masyadong mapanganib. Sir, maraming salamat po. Ikaw. Sa sandaling ito, iniangat ni Ricardo ang kanyang kamay patungo sa baliw na matanda, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Tumingin siya sa kanya at, sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar sa kanyang kaloob-looban. Nakita niya ang baliw na matandang nakatitig sa kanya ng may malalim at namumuong mga mata sa mahabang panahon. Sa susunod na sandali, iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses, "Sa kotse tayo mag-usap." Tumango si Ricardo at nagmamadaling pumunta para pagbuksan ng pinto ng kotse ang matanda, sabay pasok sa passenger seat. Pagkasakay mismo ni Ricardo sa sasakyan, hindi niya maiwasang pagmasdan ng mabuti ang matanda. Ang matanda ay magulo ang buhok at naglalabas ng hindi kanais-nais na amoy, mas masahol pa sa isang pulubi. Gayunpaman, ang matandang ito, sa kabila ng kanyang hitsura, ay talagang nakapatay ng isang eksperto sa Golden Core sa isang sampal. Sir, sino po kayo, at bakit niyo po ako tinulungan? Hindi napigil ang magtanong ni Ricardo. Sa sandaling ito, ang baliw na matanda ay tila nasa isang medyo normal na estado ng pag-iisip, at ang kanyang tingin kay Ricardo ay tila komplikado. Sa susunod na sandali, sa halip na sumagot, nagtanong siya pabalik, "Nasaan ang iyong ama?" Sa mga salitang iyon, agad na nagdilim ang mukha ni Ricardo, at namuo ang kalungkutan sa kanyang kalooban. Pagkakita sa reaksyon ni Ricardo, ang loko. Biglang kumislap ng malamig na liwanag ang mga mata ng matanda, at nag-aalalang nagtanong, "Brat, nasaan ang tatay mo? Anong nangyari sa tatay mo?" Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan, tila natatakot sa isang tiyak na sagot. "My dad." Nagpupumiglas si Ricardo na magsalita, pero nagtanong pa rin, "Sino ka ba talaga? What's your connection with my dad?" Bago niya matukoy kung sino siya, hindi niya basta-basta nasabi ang kaunos-lunos na balita tungkol sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, sa sandaling ito, muling nagbago ang buong kilos ng baliw na matanda. Ang kanyang emosyon ay tila lalong nabalisa, ang kanyang katawan ay nanginginig ng mas marahas, at ang kanyang tingin ay naging neurotic mula sa malalim. Huwag mo akong ikulong. Huwag mong subukang bitag ako. Saan ito? Parang baliw na sigaw ng baliw na matandang lalaki, naglalabas ng nakakabaliw na aura. Swish! Sa susunod na sandali, tila takot na takot siya sa medyo nakakulong na kapaligiran sa loob ng sasakyan. Sinira niya ang bintana ng sasakyan at nagmamadaling lumabas. Habang sumisigaw ay mabilis siyang dumistansya. Nakita ni Ricardo ang eksenang ito at napuno ng malalim na hinala at kawalan ng katiyakan. Nababaliw na naman ba siya? Ilang beses siyang sumigaw ng, "Sir," ngunit hindi man lang lumingon ang matanda, mabilis na nawala sa kanyang paningin. Pagkaupo sa kotse, ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo, at napuno siya ng iba't ibang pagdududa. Sino itong nakakatakot na makapangyarihang baliw na matandang ito? Bakit niya ako tinulungan kung nasa tamang pag-iisip siya? Ang mga salita ng baliw na matandang lalaki sa elder ng Verdant Pine bago siya kumilos ay nagpapahiwatig na siya ay dumating upang protektahan ako. At tinanong pa niya kung nasaan ang tatay ko. Bukod dito, hindi maipaliwanag na naramdaman ko ang isang pakiramdam ng pamilyar sa kanya. Maaaring ito ay
Isang tiyak na haka-haka ang lumitaw sa isip ni Ricardo. Gayunpaman, maaaring ito ba talaga ang taong iyon? Hindi ko pa nakikita ang taong iyon mula noong bata pa ako. Sa kabilang banda, si Nathaniel at ang iba pa, na tumakas na parang sila. Tumatakbo para sa kanilang buhay, sa wakas ay nakahinga ng maluwag pagkatapos magmaneho. 12 milya. Black Star, tandaan, ang impluwensya ng ating NC organization. Hindi dapat lumawak ang Crinford patungo sa Edoland. Intindihin. Don't provoke London. Paalala ni Lightless kay Black Star sa loob ng sasakyan. Oo. Dapat tayong kumilos ng maingat. Si Nathaniel din ang mataimtim na nagpayo. Tumango si Black Star, yes, I got it. Hindi ko i-provoke si London, pati ang pamilya Graham. Habang sinasabi niya iyon, may naalala siya at nagpas siyang tawagan si Thunderstorm mamaya. Kabanata 418 Pagpipilit. Habang nakaparada ang sasakyan para sa isang pahinga, tinawag ng Black Star ang Thunderstorm. Thunderstorm, may nangyari ba habang wala ako? Tanong ni Black Star sa malalim na boses. Sa sandaling iyon, naghihintay ang Thunderstorm para sa isang mensahe ng kompromiso mula kay Mason sa pangunahing pasukan ng NC organization sa Crinford. Ang pagtanggap ng tawag mula sa Black Star sa oras na ito ay nahuli ng Thunderstorm. Saglit siyang nag-alinlangan bago sumagot. Walang nangyari, huwag kang mag-alala, Hallmaster. Good, basta maayos ang lahat. By the way, cancelled ang plano nating expansion sa Edoland, naiintindihan mo ba? Nag-iba ang tono ng Black Star. Bakit? Naging seryoso ang boses ni Thunderstorm, na may bahid ng pagdududa at kawalang kasiyahan. Dahil may puwersa sa Edoland hindi natin kayang i-provoke. Just do as I say. Nanlamig ang boses ni Black Star, lihim na nakaramdam ng inis sa pagtatanong ni Thunderstorm sa kanyang desisyon. Sa loob-loob, ang Thunderstorm ay umungol at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Naiintindihan ko, Hallmaster. Nga pala, kailan ka babalik? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sumagot ang Black Star, maaaga sa hating gabi ngayon, mas malamang sa makalawa. Bilang isang underground na organisasyon, ang NC Organization, kasama ang kanyang pagkakakilanlan at si Lightless, kasama si Nathaniel ng Black Moon Cult, ay napakasensitibo. Sa makatuwid, ang pagmamaneho pabalik sa Crinford ay aabutin ng hindi bababa sa isang buong araw, na may potensyal na paghinto para sa pahinga, pagkain, at tirahan. Matapos ibaba ang tawag, hindi na napigilan ng Black Star ang isang nakakabagabag na pakiramdam. Gayunpaman, sa pag-iisip nito, ibinasura niya ang paniwala ng anumang tunay na issue. Kung tutuusin, wala si London sa Edoland, at hindi rin siya ma-provoke ni Thunderstorm. Tulad ng para sa pamilyang Graham, pinananatiling mababa ang profile nila sa Edoland at kakaunti ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, na ginagawang malabong magkaroon ng anumang pagtatagpo. Darn it, baka nag-overthink lang ako. Nasyok ba ako kay London at sa matandang yun, paranoid ako. Umiling si Black Star, medyo naninira sa sarili. Samantala, matapos ang tawag sa Black Star, nagpakawala si Thunderstorm ng isang mabigat at mapang-asar na buntong hininga. Thunderstorm, anong problema? Ang Hallmaster ba ang tumawag? Ang Cobra, malinaw na nakahanay sa Thunderstorm sa NC Organization, ay nagtanong ng may pag-aalala. Oo. Sinabi talaga ng Black Star na kanselahin ang orihinal na planong palawakin ang ating impluwensya sa Edoland. Ngumuso ang bagyo, madilim ang kanyang ekspresyon. Sa tingin ko ay may nagpaalam sa kanya tungkol sa aking hakbang laban sa impluwensya ni Mason sa Edoland. Nag-aalala ba siya na ang tagumpay ko ay maaaring magbanta sa kanyang posisyon bilang Hallmaster? Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Cobra at nagtanong, ano ang dapat nating gawin? Gagawin natin ang dapat gawin, at hindi natin siya guguluhin. Aayusin ko muna ang mga bagay-bagay. Ipagpatuloy mo ang paggigipit kay Mason. Damn it, he's trying to delay things until the last minute, siya.
Maghahanda ako ng isang maliit na palabas para sa kanya at pagkatapos ay ipadala ito kay Mason. Sabi ni Thunderstorm, malamig na nginisyan. Ilang sandali pa, sa loob ng Gold Coast Club. Nakatanggap ng video ang telepono ni Mason. Sa video, nakatali si Emmanuel sa isang bakal na upuan at paulit-ulit na binugbog ng isang grupo ng mga tao. Nagkatikip ang mukha niya ng tela at may nagbuhos ng tubig. Sa panunood ng eksenang ito, napuno ng galit si Mason. Dahil sa pangyayaring ito, hindi pumunta si Miranda sa kumpanya ngayon. Nanatili siya kay Kara. Nang makitang pinahihirapan si Emmanuel, napaluha si Kara, labis na nababagabag. Bakas sa mukha ni Miranda ang pag-aalala at galit na umabot sa rurok. Mr. Lowe, kamusta na? Hehe. Hindi ka pa ba handang makipagkompromiso? Pinahahalagahan namin sa NC organization ang aming kredibilidad, kaya panatag ka, ipinapangako namin na hindi papatayin ang iyong ama bago ang gabing ito. Ngunit, maaari tayong gumawa ng isang maliit na palabas para sa kanya. Sigurado akong hindi ka tututol, di ba? Sa totoo lang, para saan ka nagde-delay? Magiging pareho ang resulta, hindi ba? Kailangan mo bang maghintay hanggang sa huling minuto upang makompromiso? Hayaan mong magdusa ng kaunti ang iyong ama. Tawag ni Cobra, nanunuya at nagsasalita sa mapanuksong tono. Alright. I agree to your terms. I agree to have my people join the NC organization. Wag mo na lang idamay ang tatay ko, got it? Nang makitang pinahihirapan ang kanyang ama, sa wakas ay gumuho ang estado ng pag-iisip ni Mason, at siya ay sumigaw sa telepono. Nang marinig siyang magsalita ng ganito, hindi na kumibo si Kara, pinunasan na lang niya ang kanyang mga luha, at hindi na siya sinubukang kumbansihin pa ni Miranda. Hihihi, kung kanina mo lang ginawa to. Kailan tayo dapat magdaos ng underground meeting? Sabihin mo. Nanunuya si Cobra, may bahid ng pagiging saplada ang tono niya. Huminga ng malalim si Mason. Hayaan mo ako. Ayusin ito, sa lalong madaling panahon. Sige. Kailangan kong magtipon ng ibang mga tao at, ayon sa iyong kahilingan, ipaalam kay Henry at sa iba pang malalaking at menor de edad na kapangyarihan. Kakalkulahin ko at ipapaalam sa iyo ang partikular na oras. Panigurado, gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Bago iyon, huwag mo nang pahirapan ang aking ama. After all, once na sumama ako sa iyo, magiging kapatid mo na ako, di ba? Oo naman. Bibigyan kita ng kalahating oras, at pagkatapos nito, sabihin mo sa akin. Sabi ni Cobra, saka ibinaba ang telepono. Mason, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating ipaalam sa kanila ngayon? Tanong ni Kara na nagpupunas ng luha. Nag-isip sandali si Mason, saka tumingin kay Miranda. Miranda, you've managed to contact my brother-in-law, right? Tatawagan ko muna siya at tingnan kung kailan siya makakabalik. Sa oras na ito, nagmamaneho si Ricardo at nakarating na sa Blaze City Airport sa Nadeng State. Nang matanggap niya ang tawag mula kay Mason, sinabi sa kanya ang tungkol sa sitwasyon sa bahay. Malinaw na naliligaw si Mason. Matapos marinig ang lahat, ang mukha ni Ricardo ay naging lubhang malungkot. Ang kanyang biyenan ay nahulog sa mga kamay ng NC organization at ginagamit bilang isang hostage, at ngayon ay naglakas loob din silang magpahirap. Dahmer. Ito. Mason, tama ang ginagawa mo. Pumayag ka muna sa mga terms nila, huwag mo nang hayaang magdusa pa ang tatay mo. Nasa eroplano ako ngayon. Dapat mga 3 oras na lang babalik na ako sa Cranford, sabi ni Ricardo sa isang malalim na boses. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, inutusan niya si Mason, dapat. Sige, naiintindihan ko bayaw. Tumugon si Mason habang nakikinig, pagkatapos ay ibinaba ang tawag at tinawagan si Cobra. How's it going, Mr. Lowe? Naayos mo na ba ang lahat? Tanong ni Cobra. Huminga ng malalim si Mason. Kapag ginawa ko itong underground meeting, magpapadala ba ang NC organization ng mga tao? Tapos na. Kung hindi, paano neto? Katapatan sa manipis na hangin sa harap ng napakaraming tao. Hindi ko alam, darating ba ang Hallmaster Thunderstorm?
At saka, pwede mo bang ihatid ang tatay ko? Tapos, pwede mo ba siyang bitawan ng diretsyo? Nang marinig ito, nag-alinlangan si Cobra at tumingin sa Thunderstorm para sa konsultasyon. Hindi madaling sagutin ang dalawang tanong ni Mason. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, sinabi ng Thunderstorm kay Cobra, ibigay mo sa akin ang telepono. Kabanata 419 na patungo sa main hall. Mr. Lowe, ito ay Thunderstorm. Ako mismo ang magdadala sa mga tauhan ko para tanggapin ang pagsali mo. Pero hindi makakasama ang iyong ama, kung sakaling subukan mo ulit ang anumang paraan. Ngunit huwag kang mag-alala, puno ng mga eksperto ang punong tanggapan at tiyak na mapoprotektahan ang iyong ama. Kaligtasan. Pagkatapos ng underground na pagpupulong at makipagtulungan ka ng mabuti, ipinapangako kong isasama kita sa iyong ama. Ang tono ng Thunderstorm ay puno ng pagmamataas at pangingibabaw. Huminga ng malalim si Mason sa kanyang sinabi, okay. Sana tuparin mo ang iyong salita. Natural. Pagdating ng panahon, tayo na mismo ang magkakapatid. How could I break my promise to you? Hehe. Natatawang sabi ni Thunderstorm. Pinag-isipan niya itong mabuti sa pamamagitan ng pagdadala sa kanyang mga tauhan para dumalo sa underground na pagpupulong ni Mason bilang isang paraan para makilala muna ang iba't ibang paksayon sa Edoland. Higit pa rito, maaari niyang takutin si Henry at ang iba pang puwersa sa pamamagitan ng paggawa nito. Ang pag-iwan kay Emmanuel sa punong tanggapan ay nangangahulugan din na hindi siya natatakot sa anumang mga panlilinlang na maaaring gawin ni Mason sa pulong na makakasama sa kanya. Higit sa lahat, siya mismo ang umalis sa punong tanggapan. Kahit na bumalik ang Black Star ng maaga at gusto siyang pigilan na magtagumpay sa Edoland mamaya, huli na para sa kanya ngayon. Ang pag-iisip tungkol dito ay nakadama ng palihim na nasiyahan si Thunderstorm sa kanyang sarili. Nadama niya hindi lamang makapangyarihan kundi pati na rin ang intelektual na superior na hindi nasusukat. Bilang isang tulad niya na nagtataglay ng ganoong talento, bakit siya magpapakatatag sa pagiging isang Deputy Hall Master lamang? Nang ibaba ni Thunderstorm ang telepono kay Mason, tumunog kaagad ang sarili niyang telepono pagkatapos. Sa pagsulyap sa caller ID, bakas sa mukha niya ang paghamak at pangungutya. Ano yun, matandang babae? Masungit na tanong ni Thunderstorm. Sa kabilang dulo ng linya ay walang iba kundi si Victoria. She chuckled cautiously and inquired, has Mason finally caved in? Balita ko ngayong gabi ang deadline. Ang Thunderstorm at ang kanyang mga kasama mula sa NC organization, kabilang ang Cobra, ay umaasa na magbunga si Mason. Samantala, sina Victoria at Romeo, ay sabik na naghihintay sa pagsuko ni Mason. Kung sumuko man si Mason o hindi ay napakahalaga sa kanilang kaligtasan. Nang marinig ang tanong ni Victoria, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Thunderstorm. Siya nga ay sumuko, lumang bagay. Mukhang ang iyong maliit na panlilinlang sa kanyang ama ay lubos na epektibo. Nagpakita lamang ako ng isang maliit na palabas para sa kanyang ama, at siya ay agad na gumuho. Mukhang si Mason ay isang masunerang anak. Dahil dito, si Victoria sa kabilang linya ay hindi naiwasang magpahayag ng kagalakan. Of course. That's great news. Congratulations sa inyo at sa NC organization. May bahid ng panunuya sa tono ni Thunderstorm habang nagtanong, mukhang dapat mong batiin ang iyong sarili sa pag-iingat mo sa iyong buhay. Oo, at si Emmanuel ay anak mo, tama. Pinahirapan ko siya, hindi ba? Hindi ba masakit iyon? Ikaw. Nakita ni Victoria ang panunuya sa boses ni Thunderstorm, at isang kurap ng kahihiyan at mali siya ang bumalatay sa kanyang mukha. Gayunpaman, pinanatili niya ang isang magalang na harapan, na nagkukunwaring sinseridad. Siyempre, medyo nag-aalala ako, ngunit ang kakayahang tulungan ka sa pagkamit ng ganoong makabuluhang layunin ay higit sa lahat, hindi ka ba sasang-ayon? Sa anumang kaso, ang pinakamahalagang bagay ay nabuhay ako, at may utang ako sa integridad ng NC organization, tama. Old hag, you don't need to butter up me. Rest assured, once I've successfully gained control of Mason's forces, I'll spare you and the family.
Sumangot ng masama ang bagyong may kulog at tinapos ang tawag ng walang pag-aalinlangan, piniling huwag nang mag-aksaya pa ng oras sa matandang babae. Sa kabila. Matapos ibaba ang telepono, huminga ng malalim si Victoria, namumula ang mga mata na may bakas ng dilim. Paanong hindi niya naramdaman ang thunderstorm? Paghamak sa kanya. Ito habang buhay. Malalim ang pakiramdam ni Matriarch at galit na galit. Kailan pa siya nagtiis ng ganitong kahihiyan at pagpapakababa? Gayunpaman, kahihiyan ay kahihiyan lamang. Hanggat mapangalagaan niya ang kanyang buhay, gagawin ito. Sapat na. Lola, anong nangyari? Nakipag-compromise ba si Mason? Tanong ni Harlow ng mga sandaling iyon. Umaasa rin si Romeo, bakas sa mga mata niya ang tonanabik. Ngumiti si Victoria at tumango. Paanong hindi siya makokompromiso? Sinabi ng thunderstorm na hanggat sumasali ang mga puwersa ni Mason sa NC organization, hindi sila magtatago ng sama ng loob sa atin. Nang marinig ito, ipinakita ni Romeo at ng kanyang anak na babae ang isang pagsabog ng kagalakan, na nagpapalitan ng mga kilos ng pagbati. Sa tanghali sa parehong araw. Uden City, 200 kilometro mula sa Edoland, Cranford. Si Ricardo, na 3 oras nang bumiyahe sakay ng eroplano at saka sumakay ng taxi, ay lumabas ng sasakyan. Sa buong paglalakbay, nakipag-ugnayan siya kina Miranda at Mason. Mula sa salaysay ni Mason, alam niyang ang pangunahing kuta ng NC organization sa Cranford ay nasa Uden City, ngunit hindi alam ang eksaktong lokasyon. Gayunpaman, hindi iyon naging hamon para kay Ricardo. Sa katunayan, ang kanyang target ay hindi ang pangunahing kuta ng NC organization, ngunit ang kanyang biyenan na si Emmanuel. Ipinahayag ng bagyo sa telepono na ang kanyang biyenan ay nakakulong sa pangunahing kuta. Pagkababa ng sasakyan, nakita ni Ricardo ang isang tindahan na nagbebenta ng mga kagamitan sa paglilibing, kung saan bumili siya ng insenso at isang stack ng dilaw na papel, pagkatapos ay nag-check-in sa isang hotel. Matapos manahin ang Jade Pendant, bilang karagdagan sa pagmaster ng Dragon Soul Immortal Technique at ang mahalagang medikal na sining ng Dragon Emperor's Cannon, ang Dragon Gaze Heavenward Technique ay hindi dapat maliitin. Sinasaklaw nito ang iba't ibang mystical sects at yin-yang arts. Ngayon, nilayon ni Ricardo na gumamit ng isang pamamaraan na tinatawag na energy tracking technique. Ang diskarteng ito ay may hanay na hanggang 100 milya, at batay sa karmic na relasyon sa pagitan niya at ng kanyang biyenan, kasama ang petsa at oras ng kapanganakan ng huli, maaaring matunten ni Ricardo ang kanyang eksaktong lokasyon. Tanghali, 12:30 p.m. Sa labas ng Uden City, may nakatayong pabrika. Ito ay tila isang planta ng kemikal, ngunit sa katotohanan, ito ay isang pasilidad sa paggawa ng gamot sa ilalim ng lupa at ang pangunahing tanggulan ng NC organization sa Cranford. Sa isang bodega na na-convert mula sa isang basement, si Emmanuel ay naayos sa isang bakal na upuan, na mukhang miserable. Sa bodega, ilang eksperto mula sa NC organization ang nakaupo sa paninigarilyo. Ang mga individual na ito ay mga pinuno sa organisasyon, bawat isa ay nagtataglay ng antas ng lakas na higit sa Dark Force. Ipinapahiwatig nito na ang thunderstorm ay nag-aalala pa rin tungkol kay Emmanuel, ang bihag, na natatakot sa anumang hindi inaasahang aksidente. Sa labas ng pinto, may mga gwardya na armado ng mga baril. Ang NC organization ay hindi ang iyong tipikal na puwersa sa ilalim ng lupa. Sila ay isang lehitimong grupong kriminal, at ang lugar na ito ay isang pasilidad sa paggawa ng droga. Damn it, I haven't have enough fun yet, and now thunderstorm will not let me have any more. Isang kalbong lalaki ang nag-stop ng kanyang sigarilyo, ang kanyang mga mata ay may bahid ng panunuya at hindi natutupad na pagnanasa habang nakatingin kay Emmanuel. Kabanata 420 Kaya, mahilig ka bang maglaro? Sumuko na si Mason, why bother playing? Ngini siya ng isa pang may balbas habang pinaglaruan ang kutsilyo sa kamay. Damn, this is boring just watching. He can't run anyway, panunuya ng kalbong lalaki. Iminulat ng ibang tao ang kanyang mga mata. Kailangan ba talaga tayong lahat na magbantay dito? Ito ang pangunahing bulwagan, sino ang maglalakas loob na pumunta at iligtas siya?
Sakto. Kinakalawang na ako sa paghihintay dito. Hindi, kailangan natin ng libangan. Sabi ng balbas na lalaki habang nakatingin na naman kay Emmanuel na may masamang balak. Pilyong ngumisi ang kalbo. Let's continue playing then. As long as we don't play too rough, who knows when it's happen right. Nang marinig ito, tumawa ang lahat. Nagpakita ng galit at takot si Emmanuel habang nakagapos doon. Malamang ay gusto niyang sampayin ang mga ito ngunit dahil nakatikip ang kanyang bibig ng isang strip ng tela, nakakagawa lang siya ng mga muffled sound. Gayunpaman, sa sandaling iyon isang malamig na boses ang biglang umalangaw-ngaw. Nang walang babala. You guys want to play so badly. I'll play with you then. Kailan bumukas ang pinto ng basement nang walang nakapansin. Isang matangkad na figure ang lumitaw sa pasukan dumating si Ricardo gamit ang kanyang energy tracking technique. Sa likod ng Ricardo ay nakahiga ang ilang miyembro ng NC organization na nagbabantay sa labas bago sila bumagsak na walang buhay sa lupa. Laking gulat ng mga kalbo at balbas na lalaki nang may biglang sumulpat dito. Sino ka? Nagtatakang tanong ng kalbo. At dumiretso ang balbas na lalaki kay Emmanuel, gustong kontrolin ang hostage. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang hindi inaasahang panauhin, at ang una niyang reaksyon ay ang pagtungo kay Emmanuel. Dapat sabihin na ang reaksyon ng balbas na lalaki ay napakabilis, ang kanyang isip ay hindi kapani-paniwalang matalas, at ang kanyang mga paggalaw ay mabilis. Gayunpaman, sa harap ng Ricardo, ang lahat ng ito ay tila napakabagal. Bang! Sa sumunod na sandali, ang balbas na lalaki ay nakaramdam na lamang ng panlalabos sa kanyang paningin, at ang kanyang dibdib ay parang tinamaan ng mabigat na martilyo. Lumipad pabalik ang kanyang katawan. Pagkalapag, ang kanyang dibdib ay bumagsak sa isang nakakatakot na paraan, at ang kanyang bibig ay nagbuga ng mga visceral fragment at dugo, na parang bumubuhos ng walang bayad. Ang mga mukha ng mga kalbong lalaki ay ganap na nagbago nang makita ito. Gayunpaman, bago pa tuluyang mabuo sa kanilang isipan ang pag-iisip ng pagtakas, sunod-sunod na silang naging mga bangkay. Sa panahon ngayon, si Ricardo ay kasing dali ng pagkatay ng manok at baka pagdating sa pagpatay sa mga mababang antas na mandirigmang ito. Sa sumunod na segundo, mabilis na lumapit si Ricardo at pinakawalan si Emmanuel, nakatingin sa kanyang biyanan, na ngayon ay namamaga na ang mukha, na may galit at paghingi ng tawad. Emmanuel, huli na ako. Ricardo, no, it's not late. Emmanuel, okay ka lang, it's not a big deal. Tumingin si Emmanuel sa kanyang manugang na may luha sa kanyang mga mata, na nakadama ng parehong kagalakan at hindi kapani-paniwalang ginhawa. Pagkatapos ng 10 minuto, boom! Sinamahan ng nakakabinging tunog, ang planta ng paggawa ng gamot ay naging langit na puno ng apoy. Naramdaman ng mga kalat-kalat na residenteng naninirahan dito, pati na rin ang iba pang lugar ng pabrika, ang lakas ng pagsabog. Nabasag ang salamin ng maraming bintana. Sa punong tanggapan ng NC organization sa Cranford, karamihan sa mga miyembro ay patay o nasugatan, lahat ay pinatay ni Ricardo na walang natira. Ang mga hindi pa namatay noon ay malamang na itinaboy sa langit. Makalipas ang kalahating oras, isang malaking bilang ng mga fire truck, ambulansya, sasakyan ng pulisya, at mga tauhan mula sa iba't ibang departamento ang ipinadala sa Uden City. Pagkatapos, iba't ibang ulat ang bumaha. Iniulat na nagkaroon ng pagsabog sa isang planta ng kemikal sa katimugang suburb ng ating lungsod. Batay sa iba't ibang mga natitirang materyales sa pinangyarihan, ang planta ng kemikal na ito ay talagang isang pasilidad sa produksyon ng droga para sa isang organisasyong kriminal. May mga mabibigat na nasawi sa pinangyarihan, posibleng sanhi ng hindi tamang operasyon ng mga producer ng droga. Mayroon ding mga haka-haka na ito ay isang gawa ng paghihiganti sa pagitan ng magkatunggaling puwersa. Matapos gamutin ni Ricardo ang kanyang biyenan, dali-dali itong bumalik sa kanya. Si Emmanuel mismo ay hindi talaga malubhang nasugatan, kaya pagkatapos na magamot ng Dragon Energy ni Ricardo, siya ay nasa mabuting kalagayan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ricardo. Medyo nanghihinayang. Thunderstorm at ang iba pa. Kabilang ang Cobra, ay umalis na sa punong tanggapan upang pumunta sa Edoland.
Kung hindi. Ngunit mahalaga ang kaligtasan ng kanyang biyenan, at hindi na makapaghintay si Ricardo. Ibinigay niya ang kanyang telepono kay Emmanuel at hiniling sa kanya na ipaalam sa kanyang biyenan at Miranda at Mason na sila ay ligtas. Pagkatapos gumawa ng magkahiwalay na video call si Emmanuel, ibinalik niya ang telepono kay Ricardo at sinabing, kay Miranda ito. Kinuha ni Ricardo ang telepono at may tonong maluwag, sinabi niya, mahal, nabuhay ako. Maayos ang lahat. Buti na lang, Neto. Hanggang sa inaasahan ng lahat at nailigtas ang iyong tatay. Ricardo. Sa pamamagitan ng video call, bahagyang namumula ang mga mata ng Diyosa na CEO, at huminto siya saglit bago sinabing, salamat. Bagamat tila mahina ang mga salitang ito, lubos kong pinahahalagahan ang pagligtas mo sa aking ama. Maliwanag, ang kamakailang insidente ni Emmanuel ay talagang natakot kay Miranda. Sa nakalipas na 2 araw, ang kanyang mga ugat ay nasa gilid. Hindi na kailangan ng salamat. Nagkibit balikat si Ricardo. Ngunit sa kanyang puso, lihim niyang naisip na may harang pa rin sa pagitan nila ni Miranda. Sa tabi nila, lumapit din sina Kara at Mason. Pinunasan ni Kara ang kanyang mga luha, pagkatapos ay tumingin sa kanyang manugang na may kasiyahan at pagmamahal. Ricardo, alam kong ikaw lang ang maaasahan ko. Bro-in-law, paano mo nailigtas ang tatay ko? Tanong ni Mason sa gilid. Let's talk about it later. Anyway, I took care of the NC organization's headquarters in Cranford. Casual na sabi ni Ricardo na para bang walang kwenta ang sinasabi. Gayunpaman, lihim na nabigla si Mason sa narinig. Siya. Inalagaan. Mag-isa siya. Samantala, sa kabila. Mayabang na nagmamaneho ang isang convoy patungo sa Edoland. Sa isa sa mga kotse, umupo si Thunderstorm sa backseat, kasama si Cobra na nagmamaneho. Sumandal si Thunderstorm sa kanyang upuan, isang nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Na parang ang paglalakbay na ito sa Edoland ay malapit nang itatag ang kanyang pamamahala. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Kung susulyapan, galing iyon sa isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate niya. Pagkatapos ng lahat, may mga nakaligtas mula sa pangunahing punong tanggapan. Boss, may hindi tama. Grabe. Ang taong nasa kabilang dulo ng telepono ay sumigaw sa takot na boses, puno ng takot at pagkaapurahan. What's wrong? Namatay ka ba o ano? Bakit ka sumisigaw na parang baliw, may nangyari bang masama? Ilang beses na umikot ang mga talukap ni Thunderstorm habang galit na nagtatanong. Patay na sila. Mga kapatid natin, patay na silang lahat. Ang pangunahing punong tanggapan ay inatake, ito ay sumabog. Emmanuel ay nailigtas ng isang tao. Ang ating mga kapatid ay dumanas ng matinding casualty. Ngayon, ang media sa Udens ay nag-uulat tungkol dito. Nanginginig sa hikbi ang boses ng nasasakupan. Sa pagbagsak ng mga salita, agad na nagbago ang ekspresyon ng Thunderstorm. Anong sabi mo? Are you fucking